Amen? And never natin babaguhin yan. Worship of the Lord, preaching the gospel. At wala nang iba sa pinakamahalaga pa maliban doon sa fellowship na meron ang mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Amen? Hindi lang tayo basta nagtitipon-tipon dito para solo-solo mag-worship. Hindi. Pag tayo nagpapalakasan, nagtutulungan, kumakanta sabay-sabay, napupurihan natin ng Diyos as one body, as one family. Amen? Kaya ngayon pong umaga ay magpapatuloy tayo by first going into prayer. Then, as we read ang ating mga Bibles, no? So, as we start, tayo po ay magsitayo. Let's pray. Malangit tayo sa Panginoon and prepare your Bibles. Pagtapos ito, magbabasa tayo as an exhortation. Let's pray. Lord, magpapasalamat po kami sa simula ng aming worship ngayong umaga. As we start our service, Panginoon, we ask and pray that you give us wisdom and strength, Lord. Bigyan niyo po kami ng open heart and mind as we delve into your message, into the songs, into the hymns, into the numbers, Panginoon, na tungkol lang, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo. We ask and pray, Panginoon, na ilayin niyo po muna kami sa distraction, ilayin niyo po kami sa temptation, ilayin niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na makapag-aalis ng aming isipan at ang aming focus mula sa inyong katotohanan, sa inyong grasya at sa inyong mercy. Lord, we thank you. We give back all the glory and honor and blessing as we start this morning, Lord, na kayo, Lord, ang maging sentro, maging focus, maging center figure ng lahat ng sasabihin dito sa pulpit, lahat ng aming aawitin, kayo, Lord, ang maging sentro, Lord, at wala iba. Salamat, Panginoon, lahat ng glory ay binibalik namin sa inyo. In the name of Jesus Christ, our Lord, and the people of God say, Amen. Let's open our Bibles now on Psalms. Psalms chapter 33. Psalms 33 at basahin natin itong buong chapter na ito. We pray and ask that God gives us the encouragement para ang ating isipan at ang puso as we read these passages, mailipat ang ating isipan mula sa kung anong iniisip natin papunta sa kadakilaan ng Diyos who provides and delivers His people away from danger and temptation. Let's read from verse 1 hanggang verse 22. Let's read ng dahan-dahan. Okay? At start tayo sa verse 1. Ready, read. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Praise the Lord with harp, sing unto Him with the psaltery and an instrument of 10 strings. Sing unto Him a new song, play skillfully with a loud noise. Bakit? For the word of the Lord is right, and all His words are done in truth. Amen. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of goodness of the Lord. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. He gathereth the waters of the sea together as a heap. He layeth up the dead in the storehouses. Siya ang may kontrol ng lahat ng yan. 8. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Verse 9. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. The Lord bringeth the counsel of the heathen to naught. He maketh the devices of the people of the effect. Yung lahat ng plano, galing ng tao, lahat ng kaya ma-achieve ng tao, ay walang kwenta sa harapan ng Diyos. On verse 11, the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. The Lord looketh from on heaven, He beholdeth all the sons of men,
From the place of his inhabitation, he looketh upon all the inhabitants of earth. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin makakapagtago kayo. The Lord sees everyone and everything. Kahit magtago ka sa iyong pader o sa iyong drawer, God sees you in His throne. No? 15. He fashioned their hearts alike. He considered all their works. Look at this. There is no king saved by the multitude of a host. A mighty man is not delivered by strength. A horse is a vain thing for safety. Neither shall deliver by any strength. Wait lang tayo dyan. Wala daw kahit na ano makapagliligtas sa tao. Yung kabayo, hindi nun maliligtas ang tao. Yung armas, hindi nun mabibigyan ng lakas ng tao. Sabi nyo, pwede. Pwedeng ganun. May kabayo ako, meron akong armas, meron ako, kaya malakas ako. Pero mga kapatid, wala yan sa Diyos. Dahil siya ang may hawak ng buhay. Now, I want us to read this and focus on this verse 9, dyan sa verse 18. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. Ano daw gagawin? To deliver them, their soul, from death, and to keep them alive in famine. Our soul waited for the Lord. He is our help and our shield. Ang Diyos ang magdadala sa atin papalayo sa tagutom, sa taghirap, doon sa panahon ng kamatayan, doon sa panahon na nahihirapan tayo, siya ang magdi-deliver sa atin. That is God. Kung meron ka mang kabayo na nakaligtas sa iyo, armas na nakapagpalakas sa iyo, it's because of God. Right. Hindi yun dahil meron ka o hindi dahil pinrovide yun sa iyo. Kung may pera ka ngayon, hindi yan dahil may pera ka. Dahil pinrovide ng Diyos ang pera mo sa iyo. That's the point. Verse 20, our soul waited for the Lord. Sabi dyan, He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name. Let Thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in Thee. Pwede po tayo kumupo? Bilang exhortation this morning as we start, ang paalala sa atin ng Psalms chapter 33 is this. Mga kaibigan at mga kapatid, no? Walang pwedeng makapagyayabang sa atin kung ano man ang estado ng buhay mo ngayon. Walang pwedeng makapagmamayabang na eto ako, ganito ako, kaya ganito ako. Mali ang ganong perspective ng isang Kristiyano. Dapat ganito, dahil sa Diyos, ganito ako. Kaya meron ako nito dahil pinrovide ng Diyos. Amen. Kung bakit ako nandito sa kinatatayuan ko ngayon, kung bakit ako nakaligtas doon sa kung anumang mga problema na meron ako, hindi dahil meron akong connection, kundi dahil nandyan ang Diyos na nag-provide ng lahat ng yan. To give an encouragement to everyone as we start, at tatawagin ko si Brother John para mag-lead sa atin ng ating unang hymn this morning. Itong tatandaan natin, habang dadalhin natin ang sarili natin sa pagpuri sa Panginoon, karapat dapat bigyan ng puri ang Diyos every day, hindi lang paglinggo. Pero paglinggo, sama-sama tayo sa simbahan ito, pinupuri natin ang Diyos. Bakit? Because everything that we have is from Him. Amen. And everything that exists currently na nandito sa inyo ngayon is because He is and was and He is to come. Ang Panginoon ay nandoon sa iyong past, nandyan sa iyong current, present, at nandun sa iyong future. Kaya mga kaibigan, it's either you surrender to the Lord, kilalanin mo siya, or bumalik ka sa dati mong buhay na walang Diyos, papunta sa kasalanan. Okay? Karapat-dapat na purihin ng Diyos dahil siya ang nag-provide, siya ang nag-deliver sa tao. And the people of God say, Amen. Let's call Brother Don as we have our first hymn this morning. And syempre, let's all stand ulit. Dapat din tayo antok-antok dahil nagpupuri tayo sa Panginoon. Let's give our all, let's give our best as we sing this hymn. Brother Don? Bawit po tayo sa hymn number 30 sa Lumang Songbook. Lumang Songbook sa pula. Awitin po natin ang When the Roll is Called Up Yonder, I'll Be There. English po. Awitin po natin from first hanggang third stanza.
understand it better by and Amen. by. We will understand it better by and by. Alam mo ba? Awitin po natin from first hanggang fourth verse. The first verse now. We are often lost and driven on the restless sea of summer skies and knowing darkness knocks and see the bright sunshine in the land of perfect day. When the mists are blown away, we will understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of brother God know, we will tell the story how we overcome. We will understand it better by and by. Some words we are often destitute of the reason that gave us one of food and one of shelter, mercy is and foreign lands. We are trusting in the Lord and according to His word, we will understand it better by and by. When the saints of brother God know, we will tell the story how we overcome. We will understand it better by and by. Trials are unending and we cannot understand all the ways of God will lead us to the blessed promised land. But He guides us with His eye and we follow till we land. For we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of brother know, we will tell the story how we overcome. We will understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of brother know, we will tell the story how we overcome. We will understand it better by and by. Maraming salamat sa ulitin. Tayo po sa iba. Amen. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, doon makikita natin ang kasagutan sa ating mga panalangin. Now, tawagin natin ang choir as we sing the song, When He Comes in Glory by and by. Amen. Sabi dito sa aming awitin, napakatamis pagmamit na ng Panginoong Jesucristo. Napakasaya na tayo ay magtatapos na sa ating buhay, no? Pag either sa dalawa, mauna ka at mamit mo ang Panginoon, or mauna ang Panginoon, maabutan ka at isama ka niya sa Kanya, no? Amen. Yun ang sabi ng Biblia sa atin. Pag dumating ang Panginoon, when He comes in the glory by and by, ang sabi sa chorus, how sweet will be when He comes in the sky. What joy it will be when He comes in the glory by and by. Sabi sa First Thessalonians 4:17, sabay-sabay namin babasahin. Babasahin natin 1 Thessalonians 4:17, sabay-sabay tayo. 4:17, babasahin po natin. Ready, go. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Sabihin, ang pangako ng Biblia, if Christ comes again tomorrow, isasama niya. Amen. Or, kung mauna tayo, isasama niya pa rin tayo. That's right. Mauna tayo sa mga aabutan niya. Amen? So, pakinggan po natin ang awiting ito. When it comes to the glory by and by.
Magandang umaga po at handa na ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Okay. And by the way, may nakaligtaan po at ang simbahan ito ay hindi pumapayag na kayo ay maisang tabi sapagkat kayo pinadala ng Diyos. Ang aming trabaho, kayo po ay encourage na makilala ang Panginoong tagapagligtas at upang sa ganon, kung darating siya ngayong umaga, kasama namin kayo. Okay? Ang nakalimutan po kanina ay si Tracy Bituing. Tama ba ang pronunciation ko? Tama po. Ayan po si Ma'am Tracy. And the people of God said, Amen. Ibig sabihin po, welcome po kayo. At harinawa, hindi po ito ang tingin po. You can see it. At harinawa, hindi po ito ang huli at pagkatapos. Sapat dito po, hindi kami nag-encourage na magpamember sa amin ang tao. Ang aming ini-encourage, makilala nyo ang darating na Kristo. At alam ko, pag pamilyar kayo, sa buluhan sa ating Senate, minsan ako nag-iisip na, malapit na talaga ang Panginoon. Hindi kayo excited. May mga kayamanan yata kayo sa lupa eh. Kahit mayaman kayo sa lupa, pag kayo po ay anak ng Diyos, excited ang bawat isa. Amen? Alagang medyo. Pero tingnan niyo mga kapatid, ito po ay isa sa mga binigkas mula sa bibig ng Panginoon. At salamat again sa ating Sergeant at Arms.
na hindi to katulad ng mga sarhento nila sa labas. At nandiyan kayo para wala pong magpupintuan dyan sa labas. Dito tayo lang sa loob sa ito po ay simula ng ating pag-worship, pagsamba sa Diyos. Okay? Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Marcos. New Testament po ito, Mark chapter 13. Dahil ito po ay mahaba, siguro ay magsimula tayo sa verse 6. Ang verse 6 po, kung baga sa letter edition ng Bible, ay kulay pula. Ibig sabihin po sa aming mga Bible na may red letter edition, ito po ay salita mula sa bibig ng Panginoon. Kaya magsimula tayo sa verse 6 ng chapter 13 ng Mark. Okay? At kung sa panahon ang pataas na maglihin, ibig sabihin, painit na ng painit ang mundo, at ang bulkan natin, di na rin tumitigil. Ano kaya ang susunod niyan? Okay? So yan po ay mga signs lamang, at huwag tayo matatakot sapagkat that only a sign ang nakakatakot po at nakakaalaala sa atin, o nagbibigay sa atin ng alalahin, when the shout of the archangel, at tayo po ay nag-sound ng kanyang trumpet, titingnan mo, kasama ko ba yung anak ko? Nandiyan ba yung pamangkin ko? Nandiyan ba yung apo ko? Yan ang magiging takot natin. You know what? Nagkaroon po kayo ng lapses, nakatulog kayo. At mababasa natin niya dito ang kung bakit natin ito aralin, sapagkat nandiyan po ang malaking letra, some are asleep. Okay. So ito po, again, magsisimula kayo sa verse 6, sasagutin ng verse 7 hanggang makarating ng last verse. Ready na po kayo sa verse 6? Ready? Begin. Mga mandaraya, verse 7. Pag narinig nyo ang mga gulo, okay, huwag kayo matakot. Yan, di ba? Napansin na ninyo, ha? Tandaan nyo po itong binabasa ninyo, sapagkat ang iba natatakot na. Ang iba pupunta na sa kung saan-saan, mga kapatid, hindi po doon ang kaligtasan ayon sa mga inawit natin kanina. Hindi ang tao, hindi ang kayamanan mo, hindi ang kabayo, hindi yung property mo, hindi yung kayamanan mo ang magliligtas sa iyo. Okay? Verse next, sa iyo po. Against nation and kingdom, and there shall be famines, troubles, beginning of sorrow. Pagsimula, ang sabi sa Tagalog, ito ang simula lamang ng paghihirap. Before the other magbasa, ang tinatawag po itong paghihirap ay yung birth pangs. Pag sinabing birth pangs sa Bible, sino sa inyo mga nanganak na? Ay, hindi pala ako sama. Sino mga nanganak na? Mga nanay ito. Yun ang tinatawag na birth pang. Yung sakit na yun na nararamdaman ng isang nanganganak, yun ang mangyayari in the last time. Kaya maghanda kayo. Baka ang Panginoon na nandyan, andyan na yung mga sinasabi sa binabasa nyo. Next verse, kayo na po. Okay, ulit po, para sabay-sabay. Ready? Ulit. Okay, di ba? Magkakanya-kanyang turuan. Parang nangyayari ngayon. Next, kayo na po ang next. Yan po. Among all nation. Next, verse 11. But when? Di ba? Di ba? Ang iba takot na takot. Huwag kayong mag-alala. The Holy Spirit na kung saan natanggap natin nung tayo makilala natin si Kristo, immediately the Holy Spirit na nasa buhay natin. Kaya huwag kayong matakot kung anong gagawin pag tayo po ay pinipressure at hinuhuli ng kung sino-sino. Next verse po kayo. Grabe ito. Diba? Nangyayari na ngayon sa panahon, nagtuturuan, nag-aakusahan, nagtatapunan ng dumi. Magulang sa anak, anak sa magulang. Grabe, no? Nangyayari po ba? Di ba? Next verse, kayo na po. He shall be hated of all men. Di ba? Di ba?
Kakainisan kayo talaga. Kung paano kainisan kami pag kami nagsusulwining sa kalsada, galit sa amin ng mga tao. The same with you, kung kayong totoong anak ng Diyos, ganun ang gagawin ng dyablo sa inyo. Next verse po, kayo. Standing where it ought not, let him be read it, understand, let him that be in Judea, flee. Okay. Unawain na po ninyo ngayon, mga kabataan, wag puro yung mga uso-uso sa inyo, yung mga cellphone, TikToks ninyo. Pag-aralan ninyo ang Bible sapagkat andyan na ang Panginoon. Tingnan nyo po sa Tagalog, basahin ninyo. Andyan na. Yes, nag-aaral tayo, naghihintay tayo sa pagdating niya, pero habang naghihintay, hindi ka nakakatulog. Walang naghihintay na tulog, tama? Oo, di ba? Sigurado kayo, pag may visitor kayo, may bisita kayo galing ng ibang lugar, ay hindi kayo makakatulog eh. Pero mga Kristiyano ngayon, alam lang darating ang Panginoon, ay tulog. Okay, next verse po, kaya. Okay? Hindi na po, wala na tayong paraan, wala na yung panahon. Kung sakali man mag-iisip pa kayong tumakas, wala na. Next verse po, 17 na. Kawawa daw yung mga may maliit. Unang-una, mahirapan sila magpakain, mahirapan tumakbo, mahirapan lahat. Next verse, 18. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi ka makakatagal pag taglamig. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang tinutukoy dito, yung bituing makaaga, yung ginagawa, brother, yung inyong guide pag kayo po ay nasa laot, di ba? Pag wala kayong radar, yun ang ginagamit nyo, yung star na yon, mahuhulog po yun sa lupa at didilim na po. Okay? Kaya wala na, chaos na po ang mangyayari yan. Ito po ay tinutukoy the second advent of Christ. At mamaya explain ko maigi. Next verse po, kayo. Wala pang katulad. Walang katulad ang pagdurusang ito eh. Kaya nga minsan may mga nagreklamo, sobrang init, may amo pa, may bulkan pa. Hindi pa po yan ang mararamdaman ng mga taong hindi naniwala at kinontra yung mga nagbibigay sa kanila ng gospel. Mahabag po kayo sa kamag-anak ninyo. Kung sakali man nakakaramdam kayo ng pressure sa ngayon, ilang yun, madali lang yan eh, lalagpas dali yun. Murahin ka, pagalitan ka, lalagpas yan. Pero ang hindi nila maintindihan, pag nandoon na tayo sa piling ng Panginoon, nakikita natin sila doon sa lugar nilang mainit, ay araw at gabi yan sumisigaw. Sana po huwag kayo managinip ng ganito. Kung nanaginip na dyan, talaga mamamatay ako sa sobrang takot ko eh. Nung tumataas na sa panaginip, naanap ko yung mga mahal ko sa buhay, wala. Parang gusto kong bumalik, hindi pwede. Yan din ang nangyari kay Pacquiao eh. Nanaginip siya, kaya siya naligtas. Nag-research siya ng Bible eh. Nagbasa siya. Hindi yung nakinig siya, nagbasa siya. Next verse po, kayo na. Sabay-sabay po. And except the Lord has shortened those days, pinaiksi po yun dahil po sa mga mahal ng Diyos. Hindi po lahat mahal ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi lahat maliligtas. Para saan ang impyerno kung lahat? Diba? So itong tutukoy dito, yung mga pinili ng Diyos, yung mga mahal niya, nang dahil doon pinaiksi ang panahon. Ibig sabihin, hindi pala ito, mga kapatid, matagal, mabilis lang. 21, kayo na po. Ito na yung mga manluloko. Ang dami nito sa TV. Next verse po kayo, 22. For the false Christ pati daw tayo darayain. Pati daw kayo lulukuhin. Papayag ba kayo roon? Next verse 23. But mag-ingat tayo. Kaya po natin binabasa para di kayo maluko. Amen po ba? May mga Bible kayo. Sana po wag niyong naka-standby lang sa bahay. Binabasa, verse 24.
Nakita niyo yung kinikwento ko kay Brad kasi ginagamit ito ng mga navigator, yung star na yon. Pati palabuhan, pati araw mawawala. Yan mangyayari sa kanila. Mga kapatid, kung mayroon pa po kayo sa umagang ito, bilangin nyo na ang kamag-anak nyo na hindi pa nakakakilala. Or, sinabihan mo man siya ng Bible, binalan mo siya ng Bible, ayaw makinig, ay wala na tayong problema doon, narinig na niya. Amen po ba? Hindi ko po ito lahat pananagutan, hindi ko kayang abutin yan. Kayo ang nakakaalam kung sino sila. So lahat tayo may papel po dito. Next verse po, 24. 24, di ba? Sabay-sabay, 24. But in those days, after the tribulation, 25, and the stars, yung binabanggit ko kanina. So, hindi ako nagkamali, hindi ako nagtsamba. Nandoon pala, di ba? Mahuhulog yan, mawawala yan. Next, 26. And then they see the Son of Man coming in the clouds with the power and glory. 27. And then he shall send his angel, shall gather together in elect for the four winds, the uttermost part of the earth, the uttermost part of heaven. 28. Now, learn the parable of the fig tree. When her branch and years there, and putteth them the seed, you know the summer is near. 29. So, ye like mother, when ye shall see the things to come, pass, know that it is nigh even at the door. Ay, malapit na pala. Nasa pinto na. Next. Tandaan nyo itong 30. Dito ko kinuha ang pamagat na ating pag-uusapan. Pag-isipan nyo kung ang pamagat kaya dyan, di ba? Nandyan lang sa verse 30. Next, 31. Heaven and earth shall pass away, but shall not pass away. Mga kapatid, matagal na po din akong nagising sa Biblia. Maraming kamag-anak ko nagalit sa akin. Kasi sino ka ba? Bata ka lang. Pagsasabihan mo kami na hindi kami mapupunta ng langit, sino ka? Sabi sa akin. Nagalit sa akin eh. Pero mga kapatid, isang araw, pag nandun ako, at makikita ko sila, wala na po akong regret. Dinala ko, pinagalitan ako eh. Nagalit sa amin. Wala akong magagawa. Di nila tinanggap eh. Next verse po. But the day of the hour knoweth no man, nor the angels which are in heaven, neither the Son, but only the Father. Hindi po si Jesus niya alam to eh. Kasi kung alam ni Jesus, magsasabi na siya, ay ang gagawin natin, ay magpapagabanal na tayo. Kaya hindi po yan inilagay dyan kasi katulad ng magnanakaw. Ang magnanakaw, di magsasabi ko magnanakaw sa'yo. Ganun po ang pagbalik ng Panginoon. Next verse. Di ba? Mag-ingat tayo. Baka itong mga nakikita natin ay isa na kung sa ulan na malakas, ito na yung anggi. Yan simula, di ba? Verse 34. For the Son of Man is the man taking a journey, sleep, and to every man his work, and command the porter to watch. Sa verse 34, mas nyo maigi. Okay, habang nandiyan sa screen, diyan ko kinuha ang tatlong parte, para kung nagkakabulbulan, no? Tatlong parte na pag-uusapan natin. Tingnan nyo yung una, nagbigay siya ng pangalawa, pangatlo. And then next, verse 35. Magbantay natin, watch ye therefore, for ye know not when the master of the house will come at even or midnight or at the cockcrow or in the... Bakit kaya apat? Ang mga tao iba-iba. Ang mga sobrang yaman, ang gising yan alas 9. Ang mga mamahirap, alas 3 pa lang, gising na. Pag-aralan nyo yung apat na uri na yan, okay? Next verse 36. Ito na yung pang-apat nating titingnan na punto mamaya. Verse 36. Lest... Wow! Pastor, linggo naman darating ang Panginoon. Hindi natin alam eh. Sabi niya, pwedeng gabi, pwedeng alas 4, pero ang alas 9, di ba? Last. Verse 7. Inuulit ng ilang beses ang watch. Mahalaga po sa Bible pag inuulit ang word. Ang sabi po sa 37, bakit tayo pinagbabantay? Sa mga nangyayari sa paligid, enjoy na enjoy kayo, nagko-comment kayo. Ang hindi nyo napapansin, nakakalimutan natin ang mga spiritual na bagay at napupokus tayo
sa mga bagay ng pangmundo na sila naman magdurusa niyan, hindi ka naman kasama dyan. Tama po ba ako? Mag-focus tayo on the things above, not on things on earth. Amen. Pastor, kasama ba hindi na kami magtatrabaho? Hindi ko sinabing magtrabaho. Kayo po ay naghihintay, nagtatrabaho, at nagpapaaral, nagpapagraduate. Kung mayroong mag-aasawa, nagpapakasal. Pero mga kapatid, delikado. Rapture na, magpapakasal ka pa. Di ba? So, pagdating doon, hindi naman kayo magkakilala. So, tayo umaga po ito pag-uusapan natin. Sa verse 30, doon ko po natin kunin ang title. Ano po ang mapapansin natin sa verse 30? Tingnan po natin, verse 30. Okay? Ano po nakalagay? Verily, verse I say unto you, this generation shall not pass till all these things be done. Okay? Ang henerasyong ito, malapit ng magwakas. Will come to an end. Tayo po, manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa pagbabasa ng isalita. Salamat po na may kalayaan pa po ang bawat lugar sa Pilipinas para basahin ito samantalang sa ibang lugar, Panginoon, ay pinapatay sila, pinupugutan ng ulo dahil sa pagbabasa ng Bible. Panginoon, salamat sa kalayaang binigay mo sa amin. Ano man po ang nangyayari sa aming paligid, bilang kami mga asin, mga ilaw, ang asin ay nagpe-preserve ng mga nabubulok. Kaya, Panginoon, kung sakali man ang aming lugar ay malapit ng mabulok, salamat nandito ang mga asin, mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, upang nang sa aming paghihintay sa iyo, ay may makakilala pa sa inyo, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, makilala ka pa bilang Panginoon, na anumang mayroon siya ngayon, ay lahat nagmula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong provision, protection, higit sa lahat, salamat sa iyong grasya ng kapatawaran, salamat sa kaligtasan na hindi naman kami deserve, salamat po sa lahat ng ginawa mo para sa amin sa iyong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, dakila po kayo, para sa Holy Spirit, pinupurt na dakila, pinapasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much, pinapumao po. Okay, medyo inalis ko lang yung, at least kayo ngayon ay gusto nyo sa sobrang tagal, Now, dito po ay, dyan sa 34, ang unang tatlong bahagdan ng ating pag-uusap ay nandoon. Okay? Kanina Sunday School, kung kayo umabot, sino mga umabot ng Sunday School? Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda, mas gusto ko talaga na lang makinig. Mas nag-enjoy ako makinig. Nag-grow ako pakikinig Parang pag ako nag-preach, parang hirap na hirap ako. May natututunan ba? O wala. Isa sa dalawa lang. Ano po? Kaya dito po ay, sabi ng Mark 34, sa verse 34, the Son of Man is a man taking a far journey. Saan ba nagpunta ang anak ng Diyos o si Jesus Christ? Saan ba siya nagpunta? Pagkatapos ng siya mamatay sa krus, 3 araw, at tapos nag-resurrect, saan siya nagpunta? Ay, thank you, Lord, may nakakaalam. At pagkatapos, yun po yung malayo. Kahit ang astronaut nga, hirap na hirap pumunta ng buwan, ay sa langit pa kaya, hindi nila kaya yon. Okay? So dito ay, ang sabi ng verse na ito, sa 34, ay pumunta sa malayo ang anak ng Diyos, o si Kristo, at siya po ay matagal na punta doon. Now, kanina sa Sunday School, sabi ko sa inyo, ay dito ay ang pinag-aaralan sa Sunday School doon sa Exodus, nung inilabas ang mga Israelita sa Ehipto o sa tipo ng mundo, inihanda sila na mga gagawin. Walang ginawa ang mga Israelita para sila maligtas. Gusto pa nga nila bumalik sa Egypt Nung dinala sila ni Pastor Moses doon sa wilderness, sabi nila, Moses, papatayin niyo ba kami sa gutom? Ang sarap-sarap ng buhay namin doon sa mundo, sa kamunduhan. Mayroong disco, mayroong lahat doon. Mayroong TikTok doon. Di ba? Dito nila mo kami, wala ditong karne. Walang bawang, walang sibuyas. Alam niyo yung mga tao, katulad ng mga tao rin sa ating panahon, binigyan na ng Diyos ng lahat, mareklamo. Wala daw silang karne, ang daming pugo. Ang daming itlog yung pugo. Di ba? Yung mana, pupulot na lang sila, hindi sila nagtatanim. Katulad natin, nagtatanim ang ating mga farmers bago tayo kakain ng kanin. At ngayon, dahil sa sobrang katalinuhan talaga nila, nagagawa na raw ng artificial na kanin, ay magaling talaga. Pero mga kapatid dito ay, kung doon sa Old Testament, piniprepara ng Diyos, lahat ginawa niya para mailigtas ang mahal niyang mga hindi malaman kung ano ang gagawin sapagkat alipin ang mundo ng Egypt. Katulad din nung tayo po ay mga makasalanan pa, alipin tayo ng mga gusto natin, at pasaan-saan tayo pupunta, wala tayong pagkakalala sa Diyos, di natin kilala ang Diyos, hindi natin kailangan ng Diyos. Pero nung narinig natin ang gospel,
Nakilala natin si Kristo na nagbuhis ng kanyang buhay, namatay siya nung dinurog siya, sinaktan siya ng kanyang ama dahil sa galit ng Diyos. Bakit mo kinuha ang kasalanan ng mga taong ito na hindi ko naman yan mahal? Dahil sa ginawa ni Kristo na pagmamahal sa inyo at sa akin. Nagdusa siya sa krus, namatay siya doon na binayaran niya, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Isang simple lang po ang gagawin ng isang makasalanan para siya ay makakilala at mapunta ng langit. Alam po kung ano yon? Ang isang may utang, hanggat hindi pa ito bayad, hanggat hindi pa hawak ng kinauutangan niya ang bayad, hindi pa po siya bayad. Di ba? Lagi ko binabagit dito. Bakit po? Maraming nagsasabing kilala si Kristo, namatay sa krus, nabuhay sa pangatlong araw, sa nguso lang. Pero hindi nila kilala bilang sa kanilang relasyon na bakit nagdusa ang Kristong ito na para siyang kakatayin doon sa krus, hindi siya umiimik. Pero ang mga tao ngayon, pag inalok mo, papunta sa simbahan, halika na anak, punta sa simbahan, may sakit po ang aking ipin, masakit ang ganito, masakit ang likod ko. Puro reklamo. Pero nung si Kristo po, binayaran ang kasalanan natin sa krus, wala siyang sinasabi. Sige lang ang sunod niya doon hanggang sa pinatay, kinatay siya doon, yung galit ng Diyos Ama sa kasalanan, napasan-pasan niya, na kasalanan mo at kasalanan ko. Ibinuhos ng Diyos Ama ang galit niya sa kanyang anak na si Kristo. Kaya po siya nadurog sa krus, alang-alang sa iyo at sa akin. Pagkatapos ngayon, ano ang ginagawa natin? Lahat ng napapanood natin sa buong mundo, gusto mo marating, gusto mo ma-experience, pero nakakalimutan mo ang Diyos, ang Kristong nagdusa sa krus nang dahil sa kasalanan mo. Yan po ang totoo mga kapatid. Kaya dito po pinipira para sa Old Testament. Ngayon naman po dito ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang preparasyon. Ano ba ang kanyang plano after na ang mga bagay na ito ay mangyayari na? Inihanda niya kaagad ang kanyang mga disipulo papunta sa atin. Para yung mga disipulo niya magsulat, katulad po nitong si Mark, isinulat niya ito habang siya nakikinig, habang napipreach si Jesus. Para kanino? Para sa atin. Okay, bago pa ako magpatuloy, gusto kong magbigay sa inyo ng isang intro patungkol sa darating na mangyayari. Doon, pakilabas mo nga yung drawing ni Larkin dito. Alam niyo po ba yung tinatawag na 666? Alam niyo ba yun? Tungkol sa ano yun? Number. Di ba? 666, number. Tungkol ano yung number na 666? Yun ay sa ano yun? Sa Diablo. Nung panahon namin, nung 80s, yun po ang kausuhan. At ngayong panahon natin ay barcode ang tawag dyan, okay? So ngayon, ito po yung turo dyan ng ibang mga dalubhasa na kapag dumating na po, ayon sa binasa natin kanina, pag nandiyan ang sign, natuyo ng Euphrates River, at nandito na may mga war, ang Israel inaaway sa paligid, yan po ay sign. May dalaw pang S, kasi S yan eh. The shout and the sound po. Yung sound, may tunog ng trompeta. Pag tumunog ang trompeta ng Diyos, lahat ng nakakilala kay Kristo, aakyat sa langit sa isang kisap mata. Yan. Ang shout doon, kasabay ng pagtunog ng trompeta, and the shout, na po, doon po sabay-sabay ang mga, kung halimbawa, saan din dumating, di na po tayo pupunta doon para lumawas, dito na po, sa isang kisap mata, magbabago ang ating laman. Papalitan ito ng laman na hindi na po nabubulok. Yan po ang tinatawag na aagawin tayo sa lapaap. Si Kristo po may dalawang advent. May dalawang pagbabalik si Kristo, di ba? Ang kanyang pangalawang pagbabalik, kasi nga pagbabalik, kailan siya nagpunta? O, tanungin ko pala kayo, kunting exam muna. Kailan siya unang nagpunta? Kasi sabi niyo, babalik si Christ. Kailan siya unang nagpunta sa lupa? 5, 4, 3, 2, 1. O, kayo na. Kailan siya unang nagpunta? Nung siya ay? Ano yun? Yung galing, matalino. Thank you po. Okay. Ang kanyang unang pagpunta, pinanganak, nagdusa sa krus para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Tama? Dahil doon, namatay siya, nabuhay tayo. Na dapat tayo ang papatayin doon. Pero si Kristo minatay para sa iyo at para sa akin. Pero ito po ang maganda. Nung siya po ay babalik, dalawang advent ang kanyang pagpupunta. Ito na po yan. Okay, una, ito tayo, nandito tayo sa church, panahon ng church. Ito yung una niyang pagpunta, di ba? Naging siyang ipinanganak at tapos namatay sa krus, di po ba? Umakyat siya sa langit. Okay? O i-launch mo doon. Ano na siya sa langit? Okay? At dito naman,
Sa baba, panahon natin, naghihintay tayo. At ang sabi ng Biblia sa binasa natin, may darating na parang manganganak. Di ba? Yung sobrang sakit. Ang tawag doon ay the tribulation. Ayon kay Daniel, kaya may drawing dyan. Yan po. Okay? Yan yung prophecy ni Daniel, na darating ang panahon na pag inalis na tayo, ang maiiwan natin sa loob ng 7 taon. Hahatiin po yan. Okay, mali pa yung 7 ko. Yung 7 years hatiin. So, magiging 3.5. Sa unang 3.5 taon, ipapakita ng Antikristo. Nakita nyo ang kaguluhan ngayon, bakit may... ayoko magbanggit. Di ba? Giyera, inaaway, at giyera. Alam niyo, di ba? So, papasok dito ang isang, sasabi niya, ako ang bibigay sa inyo ng kapayapaan. Yun po yung tinatawag na 4 na nangangabayo. The 4 horsemen of the apocalypse. Ang unang nangangabayo doon nakaputi, na ang sabi si Kristo daw siya, may dala siyang pana na walang bala. Ang ibig sabihin kung bakit walang bala, peace. Ewan ko kung narating na po, nakita nyo na yung doon sa Middle East na ipatayo na yun yung tigre na parang leon ang muka, di ba? Nandoon na yun po yung mga sign na nag-uumpisa na. At ngayon ay binubuo ang templo. Ngayon, balik tayo dito, kapag ka darating na po ang panahong ito, ay ang Kristo papatunugin ang kanyang trompeta at ang sigaw, come up! Okay? Marami nag-uusap dyan na hindi daw, basta, ayun ang sabi ng Bible, tayo ay kukunin ng Panginoon sa alapaap. Hindi siya putong-tong po sa lupa, The first advent, pupunta siya para sunduin tayo sa alapaap. Okay, dandito yan. Okay? Doon, iyan mo. Ilalis mo. Kasi dito. Okay, yan, di ba? Aakyat tayo dito para mag-meet doon. Ang tawag doon ay judgment seat. Magkakaroon po ng coronation doon kung ano ang nagawa mo nung ikaw ay niligtas ng Diyos. Ano ba yung nagawa mo doon? Nagbibigyan ka ng corona. Okay? Sa ibaba niyan, magsisimula pag wala na po ang mga asin, pag wala na ang mga Kristiyano sa lupang ito, magsisimula na po ang 3.5 taon, okay mo ang peacemaker na ito. Siya po ang magtatayo, kung sabihin na United Nations o ano pa man, siya po ang mga mangunguna. Pagdating ng pagtapos ng 3.5 taon, pagdating sa kalahating taon ng pang-4, kasi 3.5, di ba? Pang-4 na taon dapat, lalabas ang tunay niyang ugali. Magkakaroon ng isang gobyerno, isang relihiyon at isang batas. Parang gano'n yan. Ano po? So, okay na po, nakuha na. Now, ito na po tayo. Okay, bidyulitan mo doon. Masyadong malaki na yan. Yan. Habang nangyayari yan dito, mga kapatid, babalik ang Panginoon. Pagkatapos nito, babalik siya ulit. Di ba? Para harapin na sila. Ito yung tinutukoy sa binasa natin. Umpisa na po natin from verse 34. Okay? Kasi 2 phases yan. Ang unang phase, ano po? Ang unang pagpunta niya, 1 Thessalonians chapter 4, pakilabas. Okay, ito yung unang pagpunta niya. Susunduin tayo sa alapaap. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Pakilabas po. Okay? At hindi ko ito inatandaan. Tingnan ko muna. Yan. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Yan, okay? Sabi ng verse 16, for the Lord Himself, Tagalog na lang basahin ko po, okay? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula saan? Na may sigaw, may tinig ng arkanghel. Yun po yung shout at yung sound ng trompeta. Yun po yung tinutukoy ng Bible, okay? At ang trompeta ng Diyos at ang mga mamatay kay Kristo, babangon muna bago tayong buhay. Yun muna sila Pastor Daria, sila, yung mga Kristiyanong nauna sa atin. Okay, yung mga nauna dito sa aking mga member na matatagal na umuwi na, yun ang una muna bago tayong buhay. Yun po ang sabi ng Bible, di ba? Yan. At ang mga namatay kay Kristo, mga Kristiyano ito. Hindi ito yung mga arog-arog. Ang daming Kristiyano ngayon, may dala pang Bible. At nagpipreach pa. Pero yung ugali nila hindi nababago. May problema yon. Ang tawag doon ay arog-arog. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, garilyo ka. Hindi totoo yan. Hindi mo nalalabanan yon. Ibig sabihin,
Hindi nasa iyo ang banal na espiritu pag hindi mo yung nakakayanan. Marami akong nakilala mga taga rito. Nagbago sila eh. Therefore, tama ang Bible. Ano pa po sabi dyan? Okay? Next. 17. Okay? Pagkatapos, tiyan na po, susunod tayo. Yung muna ng mga namatay na Kristyano, yun muna ang mauuna bago tayo. Sabi dito, at natira ay aagawin. Opo, aagawin. Sa isang kisap mata, bigla tayo maglalaho. Kaya nga dito po, lumalabas yung mga katuruan na mayroon pang gleanings. Mayroon pang aarahiton ang kagurangnan. Sino po dito mga pamilyar sa pagsasaka ng palay katulad ko? Ang una pong harvest, pag nag-aani ng palay, may nalalaglag yan at may naiiwan doon sa stock. Ang tawag doon ay igiglean yun. Ipunin pa rin yun eh. Okay? Yung po yung mga pag-alis natin, ipag-pray nyo pa rin. Kung halimbawa ang mga kapag-anak nyo talaga matigas ang puso, ayaw tanggapin ng Diyos, pag-pray nyo, Lord, sana naman, makakilala pa rin sila kahit wala na kami. Pag-alis natin, may halimbawa Sunday dumating, may iwan yung inyong mga Bible, di ba? Yung mga bag nyo. Siyempre, hanapin kayo, ba't kaya yung si tita, hindi na daw nakauwi? Punta ko ngayon, sinisimbahan nila, taga dyan lang namin sa may Ilawod eh. Papasok sila ito kasi bukas naman yan eh. Malamang may kuryente yan kasi automatic naman kuryente, di ba? Pagpasok nila, makita nila yung mga gamit natin. At doon sila magbubuklat. At doon nila maaalala yung mga tinuturo mo sa kanya nung siya'y ayaw tumanggap. Kaya lang, wala na tayo. Okay? Ang tawag sa kanila ay mga maiiwang Kristyano sa panahong yon. Ano kaya ang reward niyan? Wala nang reward po yun doon. Okay? So dito po ay sa papawiran at sa gayon, makipiling atin ng Panginoon magpakailanman. Yun po ang sinasabi ng unang pagdating. Itong binasa natin is the second advent. Yung kanyang pagbalik ulit. Paggaling doon sa coronation natin, paggaling na sa pagbigay sa atin ng corona, kung anong nagawa mo nung makakilala kay Kristo, may ginagawa ka ba o tulog ka lang, so may reward din po yun. Yung mga tutulog-tulog. Hindi ko alam kung anong reward nun. Kasi wala naman sa Bible yun. Okay? So ang pangalawang pagbalik niya, Luke 17:30. At dito po sa verse 26, nabasa natin. Okay? Dito na muna sa Luke 13:26. Okay? 17 pala. Luke 17:30. Kamali yung ano ko. 17:30 ng Luke, sabi dito, okay, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Ipapakita na siya. Makikita na siya ng mukha ng mga taong naiwan natin. Tandaan nyo, hindi na tayo dito sa panahon natin, wala na tayo dito. Okay? Sapagkat yun yung mga taong hindi kaagad nakakilala sa Kanya. Sapagkat ito pa ay second na niyang pagbabalik. Ang una niyang pagpunta sa alapaap, susunduin tayo. At bibigyan tayo ng coronation doon sa ating Bema Judgment. Hindi doon issue ang kaligtasan, kundi ano ba ang ginawa mo after na makilala mo ang Diyos. Kung iya ka ba'y sumunod, naging matapat ka ba, o ano pa man, so yun po ang i-reward sa atin. Kaya dito po sa second advent ay revelation, ipapakita na kung sino si Kristo. Mark 13:26 sa ating text, ay doon po natin makita ulit, sabi ng verse 26, and then they shall see the Son of Man coming in the clouds. Yung una, ang makakarinig lamang are listening. Ito po ang hindi nila alam. Ang dami ritong nagmamayabang na kasama raw sila. Uwe. Alam niyo kung sino lang makakarinig ng unang tawag sa tunog ng trompeta? Alam kung sino lang? Yun lamang pong mga may tatak ng Espiritu Santo ng Diyos. Ayon sa New Testament, tinatakan kayo ng Espiritu Santo. So therefore, pagbalik ng Diyos sa apalapaap lang sa tatayo, sasalubong kasi tataas tayong bigla ganyan, yun lamang pong may mga tanda. Pero yung mga nagsasalita lang na kilala si Kristo, nagbabasa ng Bible, nagpipray, nagsisimba, nagpapamember, sa nguso lang, hindi po yun kasama. Malinaw po? Ngayon, kung mayroon po kayo nakitang versikulo dyan mamaya, ay sabihin nyo sa akin at pag-usapan natin. Now, dito na po tayo. Nakuha na natin, una, sasalubungin tayo ng mga Kristiyano. Sa pangalawang pagbabalik niya, ay ito po ang sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya dito, mapansin natin mga kapatid,
ang lahat ng bagay, sabi ng 24 hanggang 27 sa ating text, okay, ay medyo nakakatakot. At dito po, okay, ang tanong, okay, ano ang mga bagay na pinapaalala ni Jesus sa ating mga binasa? O magbigay kayo, tingnan niyo po, basahin niyo po ang verse, okay, verse 5 and 6. Ano po ang mga pinapaalala ni Jesus nung tayo ay nagbasa kanina? Ano pinapaalala niya? Verse 5, pakalabas po. Okay? Ang una niyang pinapaalala sa verse 5 ay ang magsabi sa kanila, ano daw? Napansin niyo po, kahit sa cellphone, minsan may mga nakita ko mga kapatid, andoon nag-ano sa mga magagaling ang tatamis kasi ng mga pananalita nila eh. Ang di niyo kilala, ang mga tao ngayon, ang daming ginagawang error sa kanilang malalaking simbahan. Pero dahil sa mga matatamis magsalita, napupunta tayo doon, nagla-like pa tayo. Ang sabi ni Jesus, ito po, sabi ni Jesus ito, hindi ko ito sinabi. Sabi niya ay, basahin niyo po sabay-sabay. Baka. Di ba? Sino yung sinuman na ito? Hindi ito yung tinaldis, Sa kamsur yung kinuman eh. Hindi po ito bagay, kundi ito yung mga taong magagaling magsalita. Ang gagaling nila magpipreach, lalo dyan sa cellphone ay ang gagaling nila eh. Ikaw naman, dahil pabor sa'yo, ay maglalay ka pa, wow, ang galing ng sinabi niya. Mga kapatid, sinabi ng Biblia, bakit tayo pinag-iingat? May dala-dala rin kayong sariling salita ng Diyos. Pag-aralan nyo, huwag kayong makinig sa mga taong idadayain kayo at lalaging kayo doon sa kapahamakan. Okay? Next. Ano ang tinasabi niya sa mga bansa? Verse 7 hanggang verse 8. Ano sinasabi niya sa mga bansang ito? Verse 7 hanggang verse 8. Okay? Subalit, kapag narinig kayo ng mga digmaan, sino nag-aaway pala ngayon? Dahil nagkakaroon tayo ng shortage sa gasolina at krudo. Sino nag-aaway? Ano? Okay, hinuhurmus-hurmus tayo. Parang hukus-pukus no? At bali-balita ng digmaan, huwag kayong, ang mga bagay na ito ay dapat, ngunit, hindi po ito. Kaya nga may mga kapatid, sana nga wag naman dumating sa atin. Habang tayo nangangaral, pwedeng puntahan ako ng authority at ikulong ako. Maganda sa akin yon. Bakit? Ay hindi na ako maghahanap ng tao, nandun na sila, nakaupo, magpipreach ako araw at gabi. Tingnan natin kung hindi niyo ako palabasin. Pati yung ganda, papapusin, dito ka, makinig ka. Kulong-kulong mo ako rito, magpipreach ako rito pastor ako di ba? Sigurado palalabasin ako niyan. Ay, labas ka na, maingay ka. Di ba? Naalala ko minsan mga kapatid, nahuli kami sa Manila, nagsusulwining kami, pinara kami, alam niyo naman doon, di ba? Pag ganon, alam niyo na. Di siyempre, may dala akong trucks, ano to? Kailangan niyo pong makilala si Kristo. Ay, hindi, sige na. Abala ka sa akin, naghahanap buhay ako Di ba? Nung tinignan ko yung kanyang lagayan yun, kalahati na. Wala akong sinabi Okay. So, next. Ang mga bagay na ito ay dapat ngunit hindi pa yun ang wakas. Bakit po? Okay, next. Sabi dito, ang kanilang mga appearance, ang kanilang mga kalagayan ay para mga, yung nanggugulo lang. Verse 8. Verse 8 po, tingnan natin. Okay, sabi ng verse 8, sapagkat, magkakaroon ng, bakit nagkatagutom? Yung sasakyan natin, gutom Bumili ka ng halagang 1,000 na krudo. Siguro dito na lang. Gutom yung sasakyan how much more yung bilihin natin yung bigas, magkano na? Bakit ganyatin nyo sa akin? May mga negosyante ba rito ng kamatis? Mabuti nila ang mga gulay, bumamura. Kasi marami tayong Kaya mga kapatid, ito po ang simula. Hindi pa po yan Ito ay mapakita natin na dapat lalo tayong mag-iingat. Ang sabi ng Bible, sabi ni Kristo, dapat kayo mag-iingat. Bakit? Ay ito na, nagsisimula na. Kaya mga kapatid, dito po, ito ang mas matindi. Pag-aralan nyo ito. Sabi ko kanina, huwag kayo basta nakita nyo at narinig nyo na ang galing magpaliwanag ng Bible. Makikinig kayo. Tingnan nyo po ang verse 9,
10, 11, 12, 13. Mga persecutor ito eh. Ilalaglag ka talaga, ilalayo ang utak mo sa focus mo sa Panginoon. Verse 13, o verse 9 hanggang 13. Ngunit para sa inyong mga sarili, tingnan po para daw sa inyong mga sarili, sabi ng nagsusulat, sabi ni Mark, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga kayo'y hampasin ng mga sinagoga, kayo'y tatayo sa harap ng mga gobernador at ang hari dahil sa akin bilang patutuo. Kaya sabi ko sa inyo, pag halimbawa ako hulihin sa pangaral, walang problema. Kung papatayin ako, wala rin problema. Bakit po? Ay, graduate na ako sa lupa. Alam mo yung mas masarap na sa langit kaysa nasa lupa. Sa lupa, puro kahirapan. Pero sa langit, kaligayahan yon. Okay? Verse 10. At kailangan munang, ano daw? Ito po ang ating papel. Ano ngayon ang ating nagagawa sa ating kapamilya? Okay? Well, matagal-tagal na rin po kayo rito sa mga kabataan. Okay? Kayo mga kabataan, nakikinig pa ba kayo? Matagal-tagal na rin kayo nakikinig sa mga Sunday school. Nakikinig kayo sa sermon. Tingnan niyo po, ano po ang papel natin dito? At, ano daw? Maipangaral ang Ebanghelyo sa wag na sa ibang bansa, di naman wala tayong pamblete ba? Wala pamasahe. Dito lang, sa lugar natin. Baka nga mamaya, kapatid mo, walang alam-alam sa ginagawa mo. Pag tinatanong ka, saan ka pupunta? Linggo-linggo. Diyan lang. Ganyan ba kayo magpaalam? At least nung anniversary, may visitor tayo talaga. Hindi mapakali sa loob eh. Kasi di nila alam dito eh. Pero at least nakarinig sila. Siguro naman yung kamay mo, ay mga kapatid, ganito yung sabi ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 3 verse 18, ang makasalanan, mamamatay sa kanyang kasalanan, subalit ang dugo niyan, sisingilin sa palad mo. Bakit? Kamag-anak mo eh. Pastor, responsibilidad mo namin sila. Ang Diyos ay gumagamit ng gamit katulad natin. Kasi kung si Kristo po magsasalita sa kanyang harapan, mamamatay siya, kapatid, sasabihin ko sa iyo, matutunaw siya sa kanyang Shekinah glory. Ang glory ng Diyos pa lang, yung liwanag ng kanyang gloria, patay ang taong yan ng kamag-anak mo. Kaya tayo tinatawag ng Diyos para mangaral sa kanila kasi tayo ang mouthpiece, tayo po ay gamit ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Yan dito po, okay, ayan yung kinabi ko kanina, ano po, oo, wala tayong responsibilidad. Kaligtasan niya. Pero ginagamit tayo ng Diyos. Ano ang purpose ba tayo naligtas? Para sabihin sa kanila, mamamatay ka sa kasalanan mo. Mamamatay ka sa relihiyon mo. Kasi hindi si Kristo ang relihiyon mo eh. Yung sarili mo. Ikaw ang nasusunod. Okay, so dito po ay chapter 13, verse 10. Ito ipipersecute tayo, okay? Verse 10. Sa text, pakibalik. 10, verse 10. Okay? At kailangan muna ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. 11. Kapag kayo'y dinala nila sa paglilitis at kayo'y ipinadakip, tingnan niyo mga kapatid baka maya takot kayo. Okay? Huwag kayong kung ano ang iyong sasabihin. Ngunit, sabihin ninyo ang anumang ipagkalob sa inyo sa oras na yun sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo na nagtanda sa iyo. May seal ka. May seal ka ng Holy Spirit at nakiping ka man, wala mang problema. Okay? Ang dami na nangyari dyan. Okay? So, dito po ang verse 12. Dalawang verse na lang po dyan. Sabi, verse 12. Okay? Verse 12. Ipagkakanulo ka ng nino daw? Pero maraming klase pagkakanulo to eh. Isang narinig ko kapag ako'y naglalakad, di ba kasama nyo si ganito? Bakit siya ganun? Tapos sabi mo, di ba? Isang pagkakanulo yan. Kaya ingat po kayo mga kapatid. Ang sabi ng Bible, mag-ingat kayo. Pag wala kayo simbahan, babalik pa kayo sa dati? Hindi. Kung kayo Kristiyano dito at nakita namin ang iyong totoong buhay, sa labas ganun din. Yun ang patutuunan nyo sa buhay nyo eh. Kaya maraming kamag-anak kayo makakakilala sa Diyos. Kasi may pagbabago talaga sa'yo. Paano nga sila makakakilala
Pag nandito ka, okay ka, mabait ka. Pagdating doon sa inyo, hindi ko alam kung anong ginagawa. So dito po ay maghihimagsik ang mga anak sa laban sa magulang at sila'y ipapapatay. Naalala ko tuloy, may mga ganun talaga. Di ba? Yung mga anak, naghihimagsik sa magulang kasi nagsasalita ka, di mo naman pinamumuhay. Yun po ang verse na ito. Okay, next, verse 13 last. Okay? Sabi ng verse 13, kayo na may kapupuutan ng lahat. Ay, totoo naman po yan. Okay? Bago pa tayo kapuutan, si Kristo muna, pangalan muna ni Kristo, kinakapuutan ng mga tao yan, kaya ayaw nila sa liwanag dahil nasa kadiliman sila eh. Ay lalo kung kamag-anak niyo ito, dapat kailangan natin silang makakilala sa Panginoon. Paano gagawin ninyo? Ipakita ang Kristong nasa ating buhay. Okay, sabi dito, ngunit ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. Ito po yung hindi kaligtasan ng kaluluwa. Ito po yung mga bagay na bibigay sa atin ng Diyos na napagtitiisan natin ang mga pagdurusang yan, ang mga pangungutya at panglalahat ng mga tao, lalo po doon sa mga nagbabible study katulad ko. Di ba, minsan na naranasan nyo, nagtuturo ka, yung isa, parang galit. Tapos habang parang galit siya, pagkatapos ng prayer, alis na yan. Parang isipin mo, ano ba to kalaban? Di ba? May mga persecution ganon. Sa inyo po, sa inyong tahanan, pag kayo nagba-Bible, may magsasabi sa iyo, ano ba yan? Ay kung nagnegosyo ka na, kumita ka pa. Ay pagbabasa mo ng Bible, magaganong ka pa. So ganun po isa sa mga persecution. Pero dito po ay sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa ating mga nabasang ito upang tayo po ay hindi madaya ng mandaraya. Okay? Ang mga bagay ay laging magkakaroon po ng para yung nanganganak. Yung sakit na ito, mararamdaman ng lahat ito. Kaya dito po, ang pangalawang tanong, okay? Ano ang mga sinyalis na nabasa natin kanina? Okay? Dito po ay binasa natin yung mga paglago ng Antikristo, yung mga manluluko, mandaraya, yung mga bansa, mag-aaway, at ang disturbance, at magit pa rito ay yung mga religious persecutors, yung mga aawayan tayo. Kaya dito mga kapatid, tandaan natin, ang ating kaligtasan o ang ating pagkuha ni Kristo sa atin malapit na. Your redemption, draw it nigh. Kapag nararamdaman natin ang ganyan sa ating paligid. At sabi nga ng karamihan, ay mayroon ng kaguluhan sa ating bansa dahil doon sa nakikita natin sa ating mga leader. Pero hindi pa po yan. Mayroon pa po tayong panahon, ang sabi ng 2 Chronicles, mag-pray tayo. Na ang mga tao ng Diyos ay manalangin, magpakumaba, ay bibigyan niya ng kagalingan o healing ang kanyang bansa. Kaya dito po, 4 na bagay ang ating titingnan. Una, sa verse 34 ay ang unang titingnan natin. Sabi niya dyan sa verse 34, basahin po natin. Okay? For the Son of Man, okay, taking a far journey, umuwi siya o naglakbay siya, at iniwanan niya ang kanyang bahay. Sino kaya ang bahay ng Panginoon sa lupa? May bahay ba sa rito? Wala. Ang kanyang kapamilya, ang kanyang mga kapuso, okay? Walang iba kundi ang simbahan. Okay? Iniwanan niya ito. Sabi ng verse 34. Okay? At number 1 nating titignan. Okay? And gave authority to His servant. Naniniwala ba kayo umaga na kayo ay servant ng Panginoon? Alipin tayo ng Panginoon? Ang alipin po ay napakabigat na term. Pero pag tinawag ko kayo, kayo ba ay katiwala ni Kristo? Oh, medyo maganda, di ba? Katiwala. Ito po ang mabigat. Ano kang klaseng katiwala? Mabuti o masamang katiwala? Alin ka sa dalawa? Medyo malapit na. Mga kabataan, kayo ba ay mga uliran o mabuting anak sa tahanan? Amen po, Pastor. At least may sumagot. Napansin niyo yon? Kung dito nga napapansin natin sa mga kabataan ngayon ay hindi na sila napagkakatiwalaan sa tahanan. Oo nga, nasa loob ng bahay. Pero hindi mo na rin mapagkatiwalaan. Bakit? Nandun lang din sila nakapokus sa isang mata na yon. Okay? So, dito po ay, una, binigyan tayo ng authority. Anong klaseng authority? Number 1 po ay mapapansin natin dito, ay ang ibinigay na authority ng Panginoon sa atin na tayo ay naging adopted. Ang kaligtasan po ay sa mga Israelita lamang binigay. Dahil ang mga Israelita ay napakatitigas ng ulo,
Ang gagawin nila pagka sila nagkakaroon ng problema na mahihirapan sila, Panginoon po, tulungan niyo po kami. Makikinig ang Diyos, magpapadala ng propeta. Pag nagpadala ang Diyos ang propeta, makakalimot sila, babalik sa dati, magkakasala. Pag nagkasala, anong gagawin ng Diyos? Ano? Papaluin. The same with us. Di yung mga anak natin, di ba? Blessing sa amin. Yung buso namin, di ko na napalo. Kaya laki ng... Ay, nandiyan pala. Okay. Di ko na napalo yung buso namin. Pero itong tatlo, karamdam yan eh. Naalala ko noon, yung panganay ko, may nagawa siyang mali. Nagmumotor ako noon eh. May gate kami. Pagbukas ko pa lang ng gate, nandun na siya sa gate. Papa, sorry po. May nabasag ako. Yung galit mo ba? Mawawala eh. Sana ganun din tayo sa harapan ng Panginoon. Amen! Puro tayo Bible, puro tayo paglinggo. Ay, Pastor, good morning po. Pero yung Lunes, Martes hanggang Sabado, ang tanong ko, natuwa ba ang Diyos sa ginawa ninyo sa Kanya? Ay, amen po, Pastor. Purihin ang Diyos. Okay? Hindi ko po kayo kaya lahat. Di ba? Kanya-kanya ang ating kaligtasan, pero kanya-kanya rin ang ating pananagutan sa harapan ng... Kasi hindi po yan pwedeng iligtas mo asawa mo, hindi pwede. Hindi mo pwedeng iligtas ang anak mo. Kundi ikaw dapat ay maging, tayo ay authorized ng Diyos na makita niya kung gaano siya, ay sabi niya, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Tama po ba ang Bible? Tapos anong ginagawa natin? Kabanalan pa ba yun? Pero mabuti na lang, ang Diyos ay mapagpatawad. Sabi niya ay, He is on our side. 1 January, if we confess our sin, He is faithful. Mabuti na lang. Ang Diyos ay napakatapat. Tayo kaya tapat. Pangalawa po, okay? Dahil tayo po ay authorized, tayo ay naging anak, adopted. Pag sinabing adopted legally, tayo po ay naligtas sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. The same with the Israelite people. Kanina Sunday School, napakalinaw kung paano sila hinahanda ng Diyos. Lahat ginawa ng Diyos. Biruin mo yung paghanda na yun. Minsan naluluhaan din ako pag naalala ko. Ganun pala, kaya ganun na lang ang Israel. Bago sila kumain, kinikwento nila ang pagdurusa ni Kristo. Pero tayo naman, kahit siguro tayo maglinggo-linggo mag-Lord's Supper, kung tayo po ay mismo nagpapadala sa demonyo at sa diablong ito, hindi tayo karapat. Dapat mag-Lord's Supper. Mabuti pa itong mga Hudyo. Kahit sila ay puro ritual, nakakasunod. Okay? So dito po ay, pangalawa, na binigay sa atin ng authority, ay ang kapangyarihan ito binigay ng Diyos ayon sa verse 5. Look at verse 5, pakilabas po. Okay? Ano ang binigay sa ating otoridad? Maliban po na tayo adopted. Ano ang binigay sa atin na tayo makakilala at maligtas? Anong authority binigay? Verse 5. Okay? Ano pong authority? Ang salita ng Diyos. By the way, sino po sa inyo walang ganito? Yung wala, mayroon po sa likod, humingi kayo. Kasi mamaya pagdating sa judgment seat ni Christ, nasa harapan ni Kristo, bakit nagkaganyang buhay mo? Kasi po hindi ako nabigyan ng Bible. Grabe naman yun. Di ba? O baka di mo binasa. Kasi alam niyo mga kapatid, alam niyo ito yung napakasakit isipin. Ang bubuksan para ikaw ay husgahan sa mga ginawa mo nung makakilala kay Kristo, hindi po yung kung anong bagay. Ito rin eh. Bubuksan dito kung ano ang ginawa mo nung makilala mo si Kristo, sinunod mo ba o hindi, ay napakalaking bagay po yon. At yung pang nakasulat doon yung ginawa, mabuti at masama. Ay kung puro masama ang nagagawa natin, ano kaya magiging judgment ng Panginoon sa atin? Kaya dito po, ang pangalawa ay ang salita ng Diyos sa verse 5. Sabi doon, Jeremiah 5:14, kung gusto ilabas doon, wherefore thus saith the Lord God of hosts, because ye speak this word, ang salita ng Diyos, behold, I will make my word and thy might fire. Pag nagsalita, kaya mga kapatid, mga kamag-anak natin noon, alam niyo, naalala ko tuloy, pag nag-witness kami, yung galit na galit sila sa, ang talas mo ngayon magsalita, sabi ganyan. Sapagkat, tingnan niyo po, pakilabas niya itong Jeremiah 5:14. Ang bibig daw natin, parang magkakaroon tayo ng matalas na salita. Tingnan niyo po. Okay? 5:14 ba yan? Okay.
Gagawin kong apoy ang aking mga salita sa inyong... Oh, di ba? Kahit man siguro kapatid mo, pagka minimitisan mo, nagagalit, ano ka ba? Wala ka bang ibang sasabihin maano dyan? Ang init-init naman yung sinasabi mo, sakit naman yung sinasabi mo. You know what? Sapagkat kapag gagamitin ka ng Diyos, kahit utal ka magsalita, pag nagbukas ka ng bibig mo, masusunog siya. Anong ibig sabihin ng masusunog? Malilinis ka. Mga kapatid, ano ang ginagawa ng apoy? Are you listening? Ano ang ginagawa ng apoy sa mga alahero? Yung mga naggiginto. Ano ang gamit ng apoy sa kanila? Pangtanggal ng ano? Ng dumi. Ang alahero, yung nambibili ng mga hikaw, kwintas na luma, yung sira na, tinutunaw nila yan sa apoy para maalis ang corrosion. Okay. Corrosion is the type of sin. Ang karumihan sa buhay ng tao ay kasalanan. Kaya dito po ang sabi niyan, ay ang apoy. Pag nagsalita ka ng verse sa kapatid mo, galit na galit yan. Sapagkat bakit mo ako pinagsasalitaan yan? Bakit kilala kita nung isinilang ka? Ako pa nga naghuhugas ng lahat sa'yo. Tapos pagsasalitaan mo na ako ng ganyan. Ang hindi mo alam, gagamitin ka ng Diyos dahil ang salita mo ay salita ng Diyos na apoy na naglilinis, nagtatanggal lang lahat ng karumihan sa tao. Yun po ang sinasabi nitong verse na ito. Kaya pangatlo dito ay ang autoridad na binigay sa atin ay hindi po ito nawawala. It will last forever sapagkat sabi ng Psalms 119 verse 89, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Ang salita mo po ay nakatatak na dyan sa kalangitan. Psalms 119. Sabay-sabay po natin basahin. Medyo kinakapos ako ng paghinga. Ready, basa. Magpakailanman ang iyong natatag sa langit. Mawala man ang generation natin, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago yan. Okay? Next po tayo ay ang huling tanong ko dito. Okay? Ano ba ang i-occupy natin na magandang lugar sa buhay natin habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? Ang tanong po dito, o ang sagot dito, okay, ang salita ng Diyos, unawain natin, mahalin natin, at ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Yan po ang dapat nating makitang otoridad natin. Kaya po doon tayo, kahit hindi ka nagsasalita, are you listening? Kahit hindi ka nagpapara-witness doon sa mga kamag-anak mo sa bahay, nagbabasa yan sa buhay mo. Kahit hindi ka magsalita, hindi rin magsasalita, nahihiya yan eh. Liwanag ka, natatanglawan mo sa dilim siya, di ba? Nahihiya yan. Pero alam nyo, habang ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos, sabi niya, totoo nga sinasabi niya. Nababasa ko ang kanyang pagsasalita, pagkilos, pakikisalamuha, may Kristo talaga ang buhay niya. Hindi katulad ng maraming nagsasabing, oh, praise the Lord, alam dyan sa kalsada, nagpapakilalang Christian. Pero yung kapitbahay nila, hindi nadadala. Kasi hindi po talaga nagbabago. Now, number 2 na po tayo. Ano po mapasin natin? Verse 30, balik tayo. Verse 34. Una, in God, bilang worthwhile tayo pinagkatiwalaan, we are authorized. Number 2, sa verse 34b, okay, and to every man his work, the task or our work to be done. Tingnan niyo po natin sa anong ito, mga kapatid. Ano ba ang trabaho na gustong ipagawa sa atin sa verse 34? Okay? Ito po. And to every man his work. Kasama po ba dito ang mga anak nating mga elementary? Yes, yes, at yes. Bakit ko naman nasabi yan, Pastor? Alam niyo po ba nung ako ay grade 4? Isang barkada ko, classmate ko, sabi, gusto mo sumama sa amin? Kasi galing ng teacher ko sa Sunday school eh. Gusto mo sumama? Alam niyo, sumama siya eh. Isang bagay na sabi rito, and to every man his work. Bilang kayo ay lumaki sa lugar ng Sunday school, gagamitin kayo ng Diyos doon sa lugar na yon. Kaya mga kapatid, kayo mga nag-aattend sa Sunday school sa umaga, mas maganda siguro kayo na magdala ng gusto nyong kasama. Trabaho po natin yan. Pangalawa, sabi doon, unto every man his work. Pangalawa, okay? Ano ba ang naka-assign na trabaho dito? Okay? At tapusin ko na ito, malapit na oras, okay?
kanino naka-assign ang trabahong ito? Ang sagot po dyan kung kanino naka-assign ang trabahong ito, Ephesians chapter 4, 11, 12, 13. Tingnan natin. Hanapin nyo kung nasaan kayo dito. Pastor, sa mga pastor pala yan eh. Okay, Ephesians 4:11 muna. Ephesians 4:11. Basahin nyo po, hanapin natin kung nasaan ang trabaho nyo ha. Pinagkalooban niya ang iba ng maging mga... Ang iba? At ano to? Hindi naman ako guro, pastor eh. Ordinary ako trabahador. Next verse. Okay. 12. Yan na. Ano po ang sabi ng verse 12? Upang sa ikatitibay, tanungin ko po kayo, isa po ba kayo sa mga banal? Say amen. Ay, grabe naman. Lahat naman po tayo makasalanan. Nung tayo po'y makasalanan, humingi tayo ng tawad, tinanggap si Kristo. Nung tinanggap mo sa puso mo ni Kristo, naging kang banal sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng kapwa mo. Amen po ba? Huwag ko natin, banal, hindi ka naman. Hindi po yun, talagang given na yun. Ang tao ay mapaghusga. Pero kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, na-justify ka na, wala ka ng kasalanang babayaran sapagkat bayad na ni Kristo. Tama? Ay, salamat. Eto na po yan. Upang ihanda mga banal, ang mga banal na yon ay kayo at ako, ihanda sa ikatitibay ng simbahan. Okay? Thank you so much. Panghuli, next verse. 13. Okay? Ito na po. Hanggang, ano daw to? Pastor, wala man pala kami dyan eh. Ulitin ko po ito sa English. Ano yan? Kasama ka dyan? Kasama ka ba dyan? Kasama ka, hindi? Hindi daw siya kasama. Ate Ara, kasama ka? Kasama ka dito? Ito. Kasama ka ba dyan? Okay, good. Dito. Ate Gail, kasama ka ba rito sa all na to? Ay, salamat. Sa Tagalog, hanggang makarating. Sino? So, ang trabaho pa lang ito, ang task to every man, ay kasama tayong lahat. Amen po. Hindi pwedeng si pastor lang. Hindi pwedeng si sister lang. Hindi pwedeng si Brother David lang. Okay? So, some might say, okay? Hindi naman siguro kailangan niya sa pagbalik ng Panginoon. Okay? Pero ang sabi ng Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ay, malay mo kung kamag-anak, kung kapatid mo pala yung yung hinihintay ng Panginoon, kapatid mo pala, ay hindi ka naman nagwi-witness, ay hindi pa po magsisimula. Hindi pa tayo kukunin. Amen! Ay, salamat. Pangalawa, verse 10. Ito po ang ating trabaho. Verse 10. Verse 10. Ang trabaho po ay hindi optional. Okay? It must. Okay. Verse 10. Sa ating text. Okay? At kailangan munang... So therefore, kung lahat tayo pala mag-preach, mangangaral sa mga mahal natin sa buhay, ano ang sabi? Okay? Ipangaral sa lahat ng mga kamag-anak o bansa at magsisimula ang wakas. Grabe po ang Bible. Magsisimula pa lang, wakas na. Yun po ang kaibahan natin. Ang tanong, ang pangangaral ba ng salita ng Diyos, trabaho ng buong simbahan, kasama ako? Amen. Thank you, Lord. Hindi ko na po ubusin ito. At panghuli na tayo sapagkat oras na. Okay? Ang pangangaral o pagpapaliwanag ng si Kristo ang talagang tapagligtas ay kasama ng bawat membro ng church, bawat isa sa atin dapat nangangaral, hindi lang po ang sino man sa atin, kundi tayo ba ay nag-agree sa statement na ito? Agree ba kayo na tayong lahat ay may trabaho rito? Ay, salamat. Baka next Sunday, ang dami natin. Okay? Pangalawa, ano ba ang activity natin gagawin sa bawat individual sa atin?
Ano ba ang ating magiging action para tayo makasunod sa binigay sa ating authority, binigay sa ating trabaho, task? Ano ang ating gagawin? Magsimula na. Baka magunghuli ang lahat. Bakit po? Tingnan niyo po ang verse na ating binasa. Baka kayo ay makatulog. Okay? Next, sabi rito, verse 34, balik tayo sa pangatlo. Ito yung warning. Ano ang warning sa atin? Ano ang babala? Verse 34. Okay? Sabi ng verse 34 again. Okay? And to every man his work last. And inutusan tayong magbantay. Bakit po? Bakit tayo inutusan magbantay? Di ba? Minsan linggo na, nasa loob ng simbahan, nakakatulog pa eh. Hindi nakakapagbantay, di ba? So bakit po, ano tinutukoy dito? Sa panghuli natin titingnan, last two ito, conclusion ko isa. Okay? Ang ibig sabihin ng watch, okay? Keep awake. Manatili kayong gising. Hindi naman po yung hindi na kayo matutulog. Ang ibig sabihin, alam niyo mga kapatid sa aming mga nag-edad na, kaway-kaway sa mga kaedad natin dyan. Alam niyo po kami, ang tulog namin maiksi. Ang problema ko lang ngayon, pag-gising ko, nag-iikot. Hindi ko alam kung anong problema niyan. Now, ang iksi ng aming dahil wala ka namang gagawin, madilim pa, ang una mong bubuksan siyempre ay at magpipray. Habang nagpipray tayo, ipag-pray natin ang bawat isa na magawa nila ang kanilang mga trabaho. Gabayan sila na banal espiritu. Yun po ang isa sa mga trabaho natin. Sabi kasi dito, we should keep awake lest any man deceive you. Verse 5, di ba? Nabasa natin kanina. Baka tayo madaya. Verse 9. Verse 9. Maliban na tayo madaya, kaya kailangan natin magbantay. Verse 9. Ano po ang sinasabi ng verse 9? Okay. Ngunit para sa inyong mga sarili, mag-ingat kayo. Bakit po? Individual, mag-ingat tayo. Bakit? Sapagkat kayo ibibigay nila sa mga... Uy, alam mo, yan yung mga nagka-Bible niya, huwag ka na dyan sumama. Hindi lahat ibibigay sa Sanhedrin o sa authorized o sa authority. Pwede ka rin ibigay sa mga taong mapagpapansin o kulang sa pansin. Sabihin niyan, hindi na ako isama sa iyo kasi iba ka. Mga kapatid, yan po ay isa sa iwatan natin. Dapat tayo mapagbantay sapagkat pag nadala ang puso mo noon, hindi ka na magpupokus sa Panginoon. Pangatlo, verse 23. Bakit po verse 23? Inihayag na ng Panginoong Jesucristo na huwag tayong magpapanalangin sapagkat dadayain tayo. Verse 23, sabi po doon, 2:3, verse 2:3. Mamaya na yung 2:3. 2:3 muna. Yan. Ngunit mag-ingat kayo dahil in-advance na para tayo makapag-ingat. Bakit po? Sapagkat maraming mga mananampalataya mamimislead sa panahong ito. Yung binabagit ko sa inyo, alam niyo kung bakit? YouTube din nagpapahamak sa inyo. Yung nag-like doon, alam ko kung sino ang inyong pinakikinggan sa YouTube. Huwag kayo magagalit sa akin, ha? YouTube din na nagpapakanuno sa inyo. Kaya nalalaman ko kung saan kayo nakunood. Delikado po yun. Okay? Sabi doon, nagkiklaim sila na alam nila kung kailan darating ang Panginoon, ay nakakatakot lalo na yun. Okay? It is God times table, hindi sa tao. Kaya dito po, verse 33. Panghuli po, verse 33. Sabi ng 33, ito ang mas marami tayong mapapansin dito. Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay sapagkat hindi nyo nalaman kung kailan ang panahon. Bakit po? Okay. Ang daming nagpaplanong mag-asawa. Nakakalimutan ang pagbalik ng Panginoon. Maraming nag-iisip na sila ay magpapalit ng trabaho. Nakakalimutan ng Panginoon. Maraming nag-iisip ng bagong negosyo. Nakakalimutan ng Panginoon. Maraming gustong bumili ng ari-arian. Lahat ginagawa niya para makuha niya ang property, pero hindi ang kalooban ng Diyos. Yun po ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Okay? Basahin po niyo ulit. Mag-ingat kayo, magbantay sapagkat hindi niyo laman kung kailan ang panahon. Dahil sa gusto mong makuha ang gusto mo, inubos mo oras mo, dumating ang Panginoon, lugi ka. And last but not the least, mga kapatid, alam niyo po ba yung Matthew 25, yung 10 birhen? Yung 5 matalino, yung 5 ay mangmang, di ba? Yung iba, nakapasok, yung iba hindi. Mga kapatid, listen! Ang ilawan na dala-dala nila, 10, pare-pare sila may ilawan,
is speaking of the church. The church, kayo ay lamp. Tama? Oh, magtatapos na ako. Kuya malala. Lahat tayo ay may simbolo ng ilawan. We are the light of the world. Lahat yung 10 may ilawan. Yung 5 may gas, yung 5 wala. Alin kayo sa 10? Oh, ayoko magturo baka mamaya sisihin nyo ako. Pag-aralan nyo, Matthew 25. Nung naghanap na mabibili ng gas, bumalik sila. Pagdating nila ay sarado na, mga kapatid. Ayoko isang araw, magkakaroon po ng ganito sa atin. Hawak nyo ang Bible. At ang tinutukoy dito ay hindi mga Kristiyano. Hindi kasi sila nakapasok Ibig sabihin, ito yung mga taong mahilig magsipagsimba. Mahilig mo sila, oh, praise the Lord, purihin ka, O Diyos. Nagpapasalamat po ako kasi ganito ang ginawa ng Diyos. Pero sa buhay niya, never niyang inuna ang Diyos sa kanyang buhay. Inuna niya ang kanyang gusto. Tapos nag-claim siya na sa Diyos. 10 birhen. 5 ay marunong, 5 ay mangmang. Alin po kayo doon, mga kapatid? Verse 36 sa aking pagtatapos. Verse 36. Tingnan niyo po ito. At ito ang pababaon ko sa inyo. 36. Pakilabas. Lest coming, ano daw to? Ha! Katulad ko, kung kayo po ay naka-experience nito, nung mayroon akong kapatid na mamamatay, gusto kong lumipad para madugtungan ang buhay niya ng doktor. May binibili akong aparato dito sa Heart Center sa Quezon City. Pero ang hospital ay nasa Manila Hospital sa May Roas Boulevard. Ay siyempre matraffic yan. At alas 5 ng hapon, pasarado na ang Heart Center. Pagdating ko doon ay nagsasarado. Sabi ko, sandali lang po, umiyak talaga ako. Sandali lang po! Mamamatay na yung kapatid ko! Pagbilan niyo ako ng bagay na ito! Hindi na po, sarado na po kami! Wala na! Ay grabe, parang ako nasa kluban ng lupa. Ito yung tinutukoy ng Bible. Kailan ka kikilos kung late na? Hindi na po pwede. Habang ngayon ang pagkakataon, kung hindi mo pa kilala si Kristo, tanggapin mo siya bilang Panginoon, maliligtas ka at ang buo mong sambahayan. Pagbalik niya, kapatid, kasama kang susunduin. Pero kung nagpabaya ka at ikaw nakatulog, sabi ng verse 36, ano sabi dito? Matagpuan kang, ano to? O basahin niyo po para bawon niyo pag-uwi. Sabay-sabay. Lest suddenly he find you sleeping. Hindi ko na po kasalanan. Hindi ko na kasalanan. Hugas na kamay na ako rin, para ako si Pilato Hindi ko na kasalanan. Pag kayo ay natagpo ang tulog. Bilang pagtatapos, nanalangin ang Panginoon bago siya mamatay sa krus. Nanalangin siya 30 minutes. Ang kanyang pawis ay dugo. Pero pagtayo niya, nakita niya ang kanyang mga disipulo, naabutan ng mga... Bakit niya ipinasulat yon? Para malaman niyo at malaman ko na mag-ingat tayo. Lest. Kaya sabi niya, balik tayo doon sa 3. Ito po yung sinasabi niya, lest. Babalik ka sa 35. Sabi doon, watch therefore. Para hindi ka mapahamak. Nakaintindihan po ba? Yes. Gusto mong palakihin ang anak mo, gusto mong makapagtapos ang college, habang hindi pa tumutunog ang trompeta, ginagawa mo yun. Pero, ayon po sa Matthew 6:33, unahin mo ang Panginoon bago ang lahat, sapagkat lahat ng bagay ay idadagdag na lang sapagkat mayroon na dyan. Pero pag inuna mo ang gusto mo, nasa sayo yan. Okay po? Yun po ang sinasabi ng Biblia at yan ang galing sa akin. Harinawa, may natutunan kayo dito. Number 1, binigyan tayo ng authority. Pangalawa, mayroon tayong trabaho. At ang pangatlo, ano sabi po doon? May warning ang pangatlo. Inutusan tayo na magbantay at baka tayo madaya. Tayo magsitayo at may mag-close. Harinawa, naging advantage sa inyo na advance ang Panginoon nagturo nito at hindi po tayo magsisisi na tayo ay nakatulog sapagkat nag-warning siya. Ang kanyang warning, baka abutan kayo nakakatulog. Dahilan nyo, salamat po sa umagang ito sa pagkakabigay nyo po ng inyong salita. Harinawa, Panginoon, kayo po rin mag-encourage na maunawa ng tagapakinig. Lord, kung mayroon po kaming nasabing masama, patawad po, O Diyos. At harinawa, ang itong mga salitang ito ay maalala nila sapagkat ito po ay in-advance mo ng itinuro
upang nang sa ganon, mapanghawakan namin. Habang po na kayo ko nakapikit at wala pong titingin, ikaw at ang Panginoon lamang, bilang baguhan ka pa lang sa lugar na ito, at nais mo rin na sa pagtunog ng trompeta at pagsigaw ng arkanghel ay makasalubong ka sa Panginoon, gusto mo makarating ng langit, itaas mo lang po ang iyong kanang kamay, ipapanalangin ka namin na sana ang Panginoon kahabagan ka ng kaligtasan. Gusto niyo pong makilala ang Panginoon, maligtas ka, itaas mo ang iyong kanang kamay, at manalangin ka, Panginoon, kahabagan mo ang kaligtasan. Taas mo ang kanang kamay mo at ipapanalangin ko po kayo. Mayroon po ba? Mayroon po ba? Nais ko rin po, Pastor, na makarating ng langit sa pagtunog ng trompeta at pagsigaw ng arkanghel na aakyat na tayo ng langit. Gusto ko rin po sumama. Itaas mo ang iyong kanang kamay, ipapanalangin po namin kayo. Mayroon po ba? Kung wala po, ako'y naniniwala, lahat kayo nakakilala sa Diyos. Sa mga nakakilala sa Diyos ngayong umaga, sigurado ba tayo sa mga pangako at mga warning ng Panginoon na magbantay dahil hindi natin alam kung kailan sa darating? Huwag tayong kikilos kung kailan huli na at wala ng oras. Ano ang gagawin natin habang alam natin ang katotohanan? May the Lord bless us. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po sa mga tinuro mo sa amin sa verse 34. Binigyan mo kami ng authority na kami may dala na yung salita para ipangaral. At mayroon ka po, Panginoon, task o trabaho pinagkaloob sa amin. At ang panghuli dito, Panginoon, na pinagkalooban mo po kami na mag-ingat sapagkat di namin alam ang aming kahinatnan. At dito, Panginoon, sa sulat ni Mark, Panginoon, ay ang buong chapter, tinuturo po sa amin na huwag kami makonfuse sa mga claim ng mga bulaang mga pagturo at na kami po ay hindi mamislead at hindi kami mailayo sa katotohanan at huwag kami matatakot na sabihan ng mga tao, Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas ng loob na maituro ang Kristong nagliligtas sa kanila, lalo sa aming mga kamahal sa buhay at kamag-anak. At halina, Panginoon, ang aming pagsunod sa iyong salita ay lagi namin magawa sapagkat ang kapangyarihan sa aming pangangaral ay nasa salita mo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tapang. Ito po aming hiling at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all.